Maayong hapon kanatong tanan mga igsuon ko diha ni Kristo. Maayong hapon kanatong tanan. Welcome dinhi sa ako ang live sa Facebook, ang Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Maghisgota kabahin sa Pagtuong Katoliko, mo patinaw ta sa mga kalibog sa ato ang mga kaigsuonan kabahin sa atong Pagtuong Katoliko, no? Niya na sabi niyong ubos nga lagad si Brother Giancarlo Badinas, no? Ay mo kalimot sa pag-share and like sa ako ang video karon mga kaigsuonan. Kay nindot kaayo ning ato ang paghisgutan karon mga kaigsuonan, kay pinalahi ning topic mga kaigsuonan kining ako ang paghisgutan karon, no? Pinalahi ni siya nga topic. So mga kaigsuonan, kato mga wala pa maka-share sa ako ang video, i-share ninyo ni mga kaigsuonan para daghan pa kaayong makadungog, makakita niining ako ang live sa Facebook mga kaigsuonan. Unya kung doon na mo'y mga pangutana kabahin sa Pagtuong Katoliko, mga doktrinas Katoliko nga inyohang nalibgan, ipadangat na dinhi sa ato ang comment box, no? Na may comment box diha. I-type lang inyong pangutana kay ato nang paningkamutan o ako nang sulayan pagtubag ang inyong pangutana base gyud sa panudlo sa ato ang simbahan nga Katoliko og sa balaang kasulatan. Dili pwede nga mutubag ko sa pangutana nga ako ara, buot-buot ra, no? Pinanday ra sa akong utok, di na pwede, kay ang tao pwede masayop. Apan ang tudlo sa Santa Iglesia Katolika dili gyud na masayop, tungod kay ang simbahan guided by the Holy Spirit. Ug di gyud mahimo nga masayop gyud ang panudlo sa simbahan Katoliko kabahin sa ato ang mga kabahin sa faith and morals. Basta ang simbahan Katoliko magtudlo na gani kabahin sa pagtuo og sa mga doktrina nga angay natong tuhuan og dawaton, di gyud na masayop ang simbahan Katoliko kung manudlo na kabahin sa mga doktrina o pagtulunan mga kaigsuonan nga angay natong tuhuan. Di gyud na masayop, tungod kay ang simbahan Katoliko guided by the Holy Spirit. Babasa na nato diha sa San Juan kapitulo 14 versikulo 16 kama 26. Okay mga kaigsuonan, no? Maayong paglantaw di ay ni Saturnino Firulino, no? Na-share na brad. Salamat kayo brad sa imong pag-share sa ako ang live karong orasa. So ang atong topic karon mga kaigsuonan, no? Kabahin ni ining ikaduhang pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Kining gitawag nato og the second coming of Christ. Ang ikaduhang pagbalik, ang ikaduhang pag-anhi ni Hesukristo dinhi sa kalibutan. Nganong ako man ning gihisgutan mga kaigsuonan? Tungod kay do na manggoy mga predictions, do na manggoy mga nagtagna-tagna kabahin sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kusog kay na dito sa gawa sa nasod. Dunay grupo sa tinuhuan nga nagtagna nga ang atong Ginoong Hesukristo mobalik na kuno. Niadtong mga niaging mga tuig, ang uban nibalik na kuno niadtong buwan sa Mayo 2013. Pero ang ilang mga gitagna mga kaigsuonan nangapalpak. So dunay mga prediction, dunay mga famous prediction nga ilalaging gitagna ang pagbalik ni Kristo, ang pag-anhi ni Kristo dinis kalibutan. Pero unsay nahitabo, nangapalpak, no? Nangapalaw ang ilahang mga prediksyon, ang ilahang gipangtagna nga mobalik na kuno ang atong Ginoo ni atong 2013, di ba? Di ba? Kada kadungog nimo ni ana nga daghan kaayong mga uban nga moingon nga mupalit daw ta og kanang kandila kay ang Ginoo mobalik na dinhi sa kalibutan. Daghan kaayong mga ilado kaayong mga nagpakapropeta kunuhay nga ilang gitagna ang pag-anhi ni Kristo, pero unsay nahitabo, wa gyud Kristo nga nibalik, wa gyud Kristong niabot. Nangapalpak ug nangapalaw ang ilahang mga prediksyon, ang ilahang mga gipangtagna, ang ilang mga tagna-tagna kabahin sa pagbalik ni Hesukristo. Pero mga kaigsuonan, ato ning hisgutan unsa man gyoy baruganan sa atong simbahan. Doon na bagyoy tao nga nasayod sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo dinis kalibutan?
Doon na bagyo'y tao nga nasayod kung kanus mo balik si Kristo dinis kalibutan, unsa man gyo'y baruganan sa atong simbahang Katoliko. O ang simbahang Katoliko, doon na ba ka say prediction nga ang Ginoo mo balik mauning tuiga? Naabasag ka high prediction ang simbahang Katoliko ni ana? Ato nang mahibaw-an, no? Kay doon naman goy ato nya nang hisgutan mga kaigsunan, kay doon naman goy mga grupo pod nga nagtagna-tagna nga ang Ginoo mo balik na kuno sa kalibutan, no? Na ako ibutyag nyo na ana mga kaigsunan kung unsa ning mga grupuha nga nangahas sila as pagtagna nga mobalik ang Ginoo mauning mga tuiga pero nangapalpak, nangapalaw nya doon na say bag-o mga kaigsunan nga ako nya ning ipakita ninyo kini. So ako aning nadawat kay gipangkatag man ni nga basahon. Ilagya pong gitagna nga karong tuiga kuno mo balik ang Ginoo pero wa may nahitabo. Wa may Ginoo, wa may Kristong ni balik diri sa kalibutan. So ato saning himay-himayon mga kaigsunan ha. Ayaw lagi sakay sa bakak sa offshot. Kanang offshot ayaw niyo awayang offshot. Barsin nila. Ayaw ng offshot kay inyo haraman po ng mga anak gikan ra man po na ninyo. Okay? Now, doon na ba'y tao nga nasayod kung unsang orasa o unsang adlawa ang ikaduha ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo? Naabay tao nga nasayod sa pag-anhi ni Hesukristo dinhi sa kalibutan? Kung atong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsunan, atong yung paklion ang balaang kasulatan, ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, no? Ang ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan, ang iyang pagbalik diri sa kalibutan, no? Gitawag na siya og sikreto. O sana siya ka secret, no? Gipreserve na to God alone. Ang Dios ra gyud ang nasayod kung kanus amo balik ang atong Ginoong Hesukristo. Ang Dios ra ang nasayod ug si Hesus nasayod ni ana tungod kay si Kristo Dios man. Sa ato pasabot mga kaigsunan, ang adlaw nga si Kristo mo anhis kalibutan, ang pag-anhi ni Hesukristo dinhis kalibutan, ang ikaduhang pagbalik ni Hesukristo dinhis kalibutan, usa na siya ka sikreto. But pasabot sikreto, usa ra gyud ang nasayod ni ana, ang Dios ra gyud ang nasayod ni ana. So, mao na ha. Gi-reserve na ang Dios ra gyud ang nasayod ni anang, no? Ang Dios ra gyud ang nasayod sa iyahang gitawag na tuog ang iyahang pagbalik niya dinhi sa kalibutan. Mao na mga kaigsuonan, no? Walay bisan kinsa nga tao, pamina mo ha, walay bisan kinsang tao nga nasayod. Bisan ang mga manulunda sa langit, walay nasayod kung kanus amo balik ang atong Ginoo dinhi sa kalibutan. Dili na gikan ako, gikan nas bala ang kasulatan. Gideklara nas bala ang kasulatan nga walay bisan kinsa nga nasayod, bisan kinsang tao nga nasayod. Bisag kinsa pang pastora, bisag ngilngig pa ka nga pastor, bisag unsa pa ka ka-bright nga pari, walay bisan kinsang tao nga nasayod. Moingon ginitag walay bisan kinsa, wala gyud. Kunya ngano man ning mga tawhanang nagtagna-tagna man hinuon nga ang Ginoo mobalik kuno karong adlaw, Mayo 15. Ang Ginoo kuno nibalik niadtong 1844. Nganong nasayod ba mo nga ang gingon sa balaang kasulatan, walay bisan kinsang nasayod. Walay bisan kinsang tao nga nasayod. Unya nganong nasayod ba mo? Nganong moingon ba mo nga mobalik ang Ginoo karong adlaw, Mayo 15, tuig 2026, ang Ginoo nibalik niadtong 1844, ang Ginoo nibalik niadtong 1820. Ang Ginoo ni balik niadtong 1914. Nganong nangahas mo? Nganong nangahas mo pag-ingon ni ana nga ang Ginoo mo balik ni anang mga tuiga nga ang Biblia nagdeklara naman. Ang Ginoo nisulti na ni ana, dugay na niyang gisulti nga walay bisang kinsang tawo nga nasayod sa iyahang pag-anhi. Walay bisang kinsa. Nganong nisulti man ang atong Ginoong Hesukristo ni ana? Nganong iya man ang gisulti? Sa wala pa ni mahitabo ning pagtagna-tagna sa mga propeta kunuhay, kini mga tao nga nagtagna-tagna nga mobalik ang Ginoo, sa wala pa na sila managna nga mobalik ang Ginoo kunuhay, dugay na nang hisgutan diha sa balaang kasulatan. Gideklara na daan sa balaang kasulatan nga walay bisan kinsang tao nga nasayod sa iyahang pagbalik. Tan-awa ragod ultimo akong apelyido, dili gani ka kabalo mulitok. Usa man nimo apelyido, Barsinilla. Mao na mga kaigsunan.
Atong basahon ang balaang kasulatan mga kiigsunan unsa man gyoy deklarasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Kung doon na bagyo tao nga nasayod sa iyang pagbalik. Kung ang atong Ginoong dunay say gibutiyag nga dunay tao nga nasayod sa iyang pagbalik, aka natuhuan ta na. Mutuo ta. Kung ang Ginoo nihatag og unsang bulan ug unsang pitsa nga siya mobalik unsang tuiga, kana tuhuan ta na. Pero kung ang Ginoo wala gani mohatag kung unsang bulan unsang pitsa siya mobalik, ayaw pangahas pagtagna kung unsang adlaw unsang pitsa. Kay ang Ginoo mas tuhuan atong Ginoo kaysa mga tao. Niya atong basahon dinhi sa Ebanghelyo ni San Marcos. Unsa may giingon dinhi sa Ebanghelyo ni San Marcos mga kaigsunan? Atong basahon na Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 13. Versikulo 32 ngadto sa 33. Atong basahon lang ha. Sulayan nato pakli ang balaang kasulatan. Kanang nagtagna-tagna bro, abno na tawag abno. Ya ha. Atong basahon. Atong paminawon ang atong Ginoong Hesukristo kay ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo na record man ni San Marcos. Iya man gi-record ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Atong paminawon ang atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa gi-record ni San Marcos. Kung doon na bagyo'y tao nga nasayod sa iyang pagbalik. Ug doon na ba'y bulan o pitsa o adlaw unsang tuiga sa iyang pagbalik. Atong basahon kung doon na ba'y gibutiyag ang Ginoo. Kung wala gani siya gibutiyag, ayaw mo pagtagna-tagnag unsang adlaw. Ayaw nyo tagna unsang tuiga kay walay tao nga nasayod gani. Di ba? Wa gani tao nasayod nganong magpakasayod man gyud mo, nganong magpaila man gyud mo nahibaw mo nga wa gani tao nasayod. Nya atong basahon San Marcos kapitulo 13 bersikulo 32 hangtod 33. Atong basahon na. Masay gingon dinhi. Apan bahi ni anang adlaw. Kanang adlaw, kanang gihisgutan diha apan bahi ni anang adlaw, kanang adlaw ang gipasabot diha mo na ang adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Ningon ang Ginoo, apan bahi ni anang adlaw, utak na. Walay nakahibalo bisan ang mga anghel sa langit. Liman ka bisan anghel sa langit walay nahibalo. Bisan nga anak gawas sa amahan. Pagbantay kamo, pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kanus-a ang tukmang panahon. So klaro na. Klaro ang deklarasyon sa balaang kasulatan. Apan bahin ni anang adlaw sa ato pa sa adlaw des pagbalik sa atong Ginoo kanang second coming of Christ. Ang ikaduhang pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan. Niingon ang atong Ginoong Hesukristo, bahin ni anang adlaw niya nang akong pagbalik. Utak na walay nakahibalo bisan ang mga anghel. Bisan ang mga anghel wa sila kahibaw kanus sa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Kay ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo ang nasayod ni ana ang Dios lamang. Ang Diyos lamang. Nya, unsa pay gingon diri? Bisan ang mga anghel sa langit. Bisan ang anak, ambot pasabot aning anak referido ni Jesus. Nganong giingon man na diha? Bisan ang anak wa masayod. Tingali maglibog ning uban ba? Nganong wa man masayod si Kristo brad? Nga siya may mubalik. Nganong moingon man ta nga wa masayod si Kristo nga si Kristo Dios man? Ang Dios all knowing man, ang Dios nahibaw man sa tanan. Nganong giingon man diri nga bisan ang anak wala masayod sa iyang pagbalik. Kani mga kaigsuonan, dili na nato siya sabton nga ang anak wala gyud masayod. Ha? Wala magpasabot nga ang anak kini si Kristo wala gyud masayod kay timan ni kining anak Dios baya ning anak. Og nasayod kita nga usa sa kinaiya sa Dios is all knowing. Pag moingon gani tag all knowing nahibaw gyud sa tanan. O nahibalo gyud. Unya karon dili na to sabton nga kining anak nga si Kristo wala masayod. Nasayod ni siya. Pero giingon ani ni pagkasulti. Giingon ani ni pagkasulti ni Kristo kay si Kristo man gud ang nisulti ni ini. Unya gi-record ni San Marcos. No? Si Kristo mga kaigsunan giingon ani niya pagsulti bisan ang anak but pasabot referring niya ba? Bisan ang anak, bisan si Kristo wala masayod sa iyang pagbalik. Nganong wa man siya masayod? Nga siya may mubalik sa kalibutan. So imposible kayo nga si Kristo wa masayod sa iyang pagbalik, nga siya may mubalik. Di ba? Nasabtan ninyo? Pero nganong giingon ani man ni pagkasulti nga bisan ang anak wala masayod sa pagbalik. Ang buot pasabot niya na usa na siya kagitawag og minaestro style. Kung doon ay maestro nga naminaw karon, makasabot yun sila unsay porma sa pag-istorya ni Jesus Christ niini. Kanang pag-ingon nga bisan ang anak, buot pasabot bisan si Kristo wala masayod. Gituyo na ni Kristo pagkasulti kay usam kani man gud si Jesus Christ. Maestro man gud ni siya. Di ba? Gitawag man si Kristo og magtutudlo o maestro. Ingon ani man guni ang kahimtang sa maestro mga kaigsunan. Magpaila siya nga wa masayod pero nasayod day na siya. Pananglitan, ako maestro ko. O niya, muingon ko sa akong mga estudyante nga, class, pagtuon mo ha,
pagtuon mo kanunay kay wala ko mahibalo kung kanus ako mo exam ninyo. O di ba? Na may maestro mo ingon ana. Nga class pagtuon mo kay sunod adlaw mo examine ko ninyo. Oh, di ba? Nay mga maestro mo ingon ana, mangutan ang mga estudyante, sir, kanusa man ka mo exam sir? Mo ingon ang maestro, wa pa ko kahibaw. Oh, di ba? Doon ay mga buta nga taguan na to. Pero wa magpasabot nga gitaguan, wa masayod. O, di ba? Kay si Jesus Christ, kay Diyos man siya, nasayod gyud siya, kanusa siya mo balik. O, sama pananglitan, doon ay maestra mangutana. O, nay mangutana, nay maestra mangutana. Kinsa man ang atong pangbansang bayani? O, maingon na yun. Kinsa may mo sir? Kinsa may pangbansang bayani? Ikaw ma'am, kinsa may pangbansang bayani? Moingon maestra, wa ko kahibaw, di ko mtugan na. O di ba? Doon ay mga butang nga dili itugan sa mga maestro. Doon ay mga maestro nga moingon nga wa ko kahibaw. Sir, kanusa ka mo examine na mo sir? Wa pa ko kahibaw basta pagtuon mo. O, ang pangutana, ang maestro wa ba gyud kahibaw nga kanusa siya mo examine? Kahibaw siya mo examine. Kabaw siya unsang adlaw, unsang pitsa siya mo examine sa iyang mga students. Pero iya ka nang gituyo nga mo deny siya nga moingon siya nga wa ko kahibaw aron mo magtuon ang mga students. Magtuon ang iyang mga estudyante. Pero buot ba pasabot nga ang maestro wa kahibaw kanusa siya mo examine? Kahibaw siya. Pero og pangutanon siya sa mga estudyante, sir, kanusa ka mo examine na mo sir? Moingon man gyud ang maestro, wa pa ko kahibaw kanusa ako mo examine. Basta pagtuon mo. Pero buod ba pasabot nga niingon ng maestro nga wa ko kahibaw kanusa ko mag-examine? Wa ba gyud kahibaw ang maestro nga kanusa siya mag-examine? Imposible kayo wa siya kahibaw kung kanusa siya mo examine sa mga estudyante nga siya may mo examine sa may maestro. Maupod ni ang pag-ingon dinhi sa San Marcos 13 bersikulo 32 nga walay bisan kinsa ang nasayod, walay nahibalo bisan ang mga anghel sa langit. Uliman ka bisang anghel sa langit? Kini pa kahang mga pastor? Ha? Kini pa ka mga pastor nga tagayuta ra? Wa man gani nasayod ang mga anghel nga tagalangit na na? Ha? Wa man gani nasayod ang mga anghel unsang adlaw unsang takna mubalik ang atong Ginoong Hesukristo? Unya giingon pa gyud diri bisan ang anak. Pero wa magpasabot ang anak wala mahibaw sa pagbalik sa Ginoo. Kahibalo ang anak kay siya may mobalik. Siya may mobalik kahibaw gyud si Jesus Christ. Kay si Kristo, kay Dios man nasayod si Kristo kanusa siya mobalik. Kay siya may mobalik. Oh, imposible kayo nga si Kristo siya ay mobalik nya wa na yung hinunsiya kabaw nga kanusa siya mobalik. Di ba? Sa likwaot kay paminawon, siya ay mobalik sa kalibutan aron maghukom sa mga buhi sa mga patay nya wa na hinunsiya kahibaw kanusa siya mobalik. Kay matud pa diri sa San Juan 16. Ingon dinhi, usa sa kinaiya man gud ni Jesus Christ. Sumala pa San Juan 16:30. Unsay gingon diri San Juan 16:30? Atong basahon na ang balaang kasulatan. Ingon dinhi si San Juan. Karon nasayod kami. Nga nasayod ikaw, referring ni Jesus Christ. Nasayod ikaw sa tanang butang ug wala magkinahanglan og tao nga mangutana kanimo. Niini mituo kami nga gikan ikaw sa Dios. So sumala sa balaang kasulatan, si Kristo nasayod sa tanang butang. Sa ato pa si Jesus Christ, Dios gyud ay kay wala na may laing nasayod sa tanan. Ang Dios ra man gyud. Ang tao dili man ta all knowing. Wa man ta masayod sa tanan, wa gyud mo kahibaw unsay kolor sa akong brief. Di ba? Pero si Kristo nahibalo sa tanan. Wa gyud mo kahibaw kung unsay suod sa akong wa mo mahibaw unsay akong ginhuna karon, di ba? Pero si Kristo unsay gingon diri San Juan 16:30, unsay gingon diri sa balaang kasulatan? Nahibalo kami, nasayod kami, nga ikaw nahibalo, nasayod sa tanang butang. Unsa ni si Kristo? Usa sa kinaiya ni Jesus Christ nga nasayod siya sa tanang butang. Muna nga moingon ta usa ni sa mga argumento na to nga si Kristo Dios gyud. Kay ngano man, kay wan-an na may laing nasayod sa tanang butang ang Dios raman. Ang tao limitasyon man ang iyahang kahibalo. Di man ta all knowing. Ang mga anghel dili pud all knowing. Ang yawa di pud all knowing. Ang Dios lamang ang all knowing. Ang Dios lamang ang nasayod sa tanan, mga kaigsunan. Pero si Kristo naa ana nga kinaiya. Mo nang moingon ta nga si Kristo, mga kaigsunan, nahibaw gyud siya kanusa siya mobalik diri sa kalibutan kay nahibalo siya sa tanan, mga kaigsunan. So mao nang argumento. Now, sumala sa akong gibasa, mga kaigsunan, naabay tao nga nasayod sa pagbalik sa atong Ginoo?
Sumala sa akong gibasa, doon na ba'y tao nga nasayod kanus amo balik ang Ginoo? Tubag, wala. Kay sumala pa sa deklarasyon sa balaang kasulatan, walay tao nga nasayod kanus amo balik ang Ginoo. Bisan ang takna, liman ka bisan sa oras walay nasayod sa iyang pagbalik. Kay nga naman, kay ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, ang Dios ra gyud ang nahibalo niini. Okay, si Kristo Dios man siya ra gyud ang nahibaw. Klaro ha? Kay ang pagbalik ni Kristo, si Kristo ra gyud ang nahibalo ni ana kanus siya mo balik dinhis kalibutan aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Si Kristo ra gyud ang nasayod, ang Dios ra gyud ang nasayod ni ana. Walay anghel nga nasayod. Walay giingon dinhi nga ang naay mga pastor nga nasayod sa pagbalik sa Ginoo. Wala. Way na record diri nga dunay mga pastor nga nasayod sa pagbalik sa Ginoo. Wala. Mao na nga ayaw gyud mo patuo ni anang mangahas nga magtagna-tagna nga ang Ginoo mo balik maoning adlaw, maoning pitsa, maoning orasa. Ayaw gyud mo pailan. Kay kung mutuo mo ana nila, gihimo ninyong bakakon ang Ginoo. Ang Ginoo mamakak ba ang Ginoo? Ang Ginoo mamakak ba sa iyang gisulti nga walay bisang kinsang nasayod sa iyang pagbalik? Walay tao nasayod, bisan ang anghel walay nasayod. Kay ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo usa kini ka sikreto. Usa kini ka sikreto. So, ang adlaw nga diin si Kristo mo balik dinis kalibutan usa kini ka sikreto. Walay bisan kinsang tao nga nasayod. Gawa sa Dios lamang mga kaigsunan. O ang atong Ginoong Hesukristo mao gyud nagdeclared ana. Gideklara gyud na ni Hesukristo sumala sa San Marcos 13. San Marcos kapitulo 13, versikulo 32-33, klaro og tataw ang gideclared ni Jesus. Klaro ang gideklara ni Jesus nga walay nahibalo sa adlaw sa iyang pagbalik. Wala gyoy nahibalo sa adlaw o sa takna kanus siya mo balik. Ato lang balik og basa mga kaigsuonan kay ang pagbalik sa atong Ginoo gipakasama kini niya og ato lang tiwas og basa. Ingon dinhi sa 33, ato lang tiwas og basa. Pagbantay kamo, ang Ginoo nagbutiyag siya. Ang gitug-an ra gyud sa Ginoo nga siya mo balik. Mao ra nagibutiyag niya. Pero wala siya mubutiyag unsang adlaw. Di ba? So lain na sana another issue na pud na. Ang gibutiyag sa Ginoo nga mobalik siya. Ang gipahibalo sa Ginoo nga doon nagyoy second coming. Naagyoy mobalik gyud siya diri sa kalibutan. Mobalik gyud siya aron sa paghukom sa mga buhig sa mga patay. Imo na yang gisulti. O gani gipadayag na sa naana sa atong credo, no? Naana sa credo sa mga apostoles. Ug mao na atong i-recite panahon nga kita magrosaryo ta. Nga si Kristo mobalik nganhi aron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Mao na atong pagtuong Katoliko, no? Nga mobalik gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Now, gibutyag sa atong Ginoo nga siya mobalik. Apan wala ibutyag sa Ginoo unsang adlaw, unsang orasa siya mobalik. Wala na niya gibutyag. Iyan ang gitaguan. Sikreto gani no. Sikreto gani. Kay kung pahibawon ta sa Ginoo nga unsang adlaw unsang pitsaha mobalik siya, tingali ang tawo mo gara. Example, ato lang exampulan, moingon ang Ginoo. Mobalik ko tuig 2028. Mobalik ko tuig 2028 o niya sa January 1. Nya ang tao moingon nga layo pa. Layo pa. Magpakasaha sa ta. Alap hubog-hubog, pangabit. Sugal, magpakasaha pa ang tao. Kay layo pa man 2028 pa mobalik ang Ginoo. Mao na ang tao mugara. Ang tao muabuso. Abusuhan niya. Magpakasa na hinuon ng tao. Kay nagsalig naman siya, kay nahibaw naman siya kanus ang balik ang Ginoo. Unya diha naman siya magbutan kung hapit na ang bulan, pitsa og tuig. Mo na nga gitaguan gyud na sa Ginoo nga di gyud na pwede ibutiyag unsang adlaw, unsang pitsa siya mo balik. Ang gibutiyag ra sa Ginoo nga siya mo balik. Mo ra gyud gitugan sa Ginoo nga ako mo balik ko. Mo na pagbantay mo. Mo ra na. Gihatagan ta sa Ginoo og klo. Niingon ang Ginoo, pagbantay mo. Mobalik ko. Pero unsang pitsa, unsang adlaw, ang Ginoo nay nasayod niya na. Di na ta manginlabot niya na. Maayong hapon bro. God bless. Maayong paglantaw ni Iman Revilo. Okay, Danilo Bascon, unang Tesalonica 5:1, basahan niyo dili magkaguliyang sa gibuhat sa mga way Kristos kinabuhi. Roma 8:9. Salamat sis. Okay, sige ingon sa atong Ginoo mga kigsuonan. Ingon na atong Ginoo. Pagbantay ka mo, pagtukaw ka mo. Limang ka magtukaw. Doon na ba di magtukaw nga magpatara lang ta? Magpatara lang ta? Pag miingon gani magtukaw sa ato pa vigilant.
Vigilant gyud. Dili kay magpatara lang ta, magpalingalinga lang ta, dili. Ingon ang Ginoo, pagbantay kamo, pagtukaw kamo. Kay wala kamo masayod kanus ang tukmang panahon. Uli man ka gipunting sa Ginoo ang iyang mga tinunan nga wala mo masayod kung unsa ning kanus ani mahitabo. Uli man ka ang mga pusulis wala gani mahibaw ni ana kanus siya mo balik. Okay, pagsultis Ginoo niini ang iyang giatubang nini ang iyang mga tinunan. Sama kini sa usa ka tawo nga mopanaw, biyaan niya ang iyang balay, ug hatagan niya ang iyang mga ulipon ug gahom, matag usa sa iyang buluhaton. Ug manduan niya ang pagbantay sa pultahan sa pagtukaw. Nan pagtukaw kamo, gibalik gyapon sa tong Ginoo nga magtukaw ta. Kay wala kamo masayod kanus ang tag-iya sa balay mo abot. Wala gyud lagi nasayod. Muna ay mo pangahas pagtagna kanus ang balik ang Ginoo kay wala gyud nasayod. Moabot ba sa hapon ba? O sa tungang gabi ba? O sa pagtugtugaok bas manok? O sayo ba sa buntag? Wala gyud. Magabi, maadlawan, maudto, wala gyud. Wa gyud na ibutyag sa Ginoo. Wa gyud mingong Ginoo nga naay tawo nga nasayod unsang adlaw unsang pinsa. Pero mga kaigsuonan, ato na ning hisgutan ha. Mao ni ang deklarasyon sa atong Ginoo. Walay tawo nga nasayod kanus siya mo balik. Pero dunay mga nagpailang mga propeta. Pero kining mga propeta mga mini. Ngano moingon kog mga mini kay ang gipangtagna pulos paltos. Kay paltos wa mahitabo, mini gyud nga propeta. Dunay mga prophets, mga mini nga mga propeta nga nagpredict unsang adlaw kanus matapos ang kalibutan. Di ba na nagpailang mga propeta? Nagpakapropeta nga kanus kun end of the world na kuno, matapos na kuno ang kalibutan. Pero unsay nahitabo? Paltos. Wala mahitabo ang ilahang mga gipredict. Ang ilang mga gipang prediction, ang ilang mga gipang tagna nga end of the world na kuno, mahuman na kuno ang kalibutan, matapos ang kunong kalibutan, wala gyud na mahitabo mga kaigsuonan. Nangamatay na lang tong mga propeta, mga kaigalaan nga nagtagna-tagna kuno is pagbalik sa Ginoo, pero nangamatay na lang to sila, wala gyud matapos ang kalibutan. Walay Kristong nibalik mga kaigsuonan. Kining mga dunay mga grupo sa kanang gitawag nato og mga millennialists. Kining mga millennialists, ang sa ni paglitok, millennialist. Kining millennialist from the Latin word millennium, meaning 1,000 years. Kining mga tawhana o sani siya ka grupo nga diin sige ngon diri. Diin daghan kayo silang nailad. Naa sila yung mga nailad. Nagtagna sila nga natapos ang kalibutan, end of the world in the year unsa man 1000 AD. Kining mga grupo sa mga millennialists. Kining mga millennialists nagtagna sila nga ang kalibutan na human natapos niadtong 1,000 katuig. Mao na ilang gingon. Pero nahitabo ba? Wala. O niya ang ilang base nga prediction katong Apokalipsis. Katong nahitabo naghisgot og 1,000 years. Di ba? Kanang naa sa Book of Revelation chapter 20 verse 1 to 6. Mao na kuno to ang katapusan sa kalibutan nitong 1,000 katuig. Ang ilang gibasihan kanang naa sa Revelation chapter 20 verse 1 to 6. Pero paltos. Why nahitabo? Walay kalibutan nga nahuman og natapos mga kaigalaan. Kaya ang atong Ginoo lagi di lagi mamakak. Walay tawo nga nasayod sa iyang pagbalik. Ikaduha kining grupo nga gitawag og the Seventh-day Adventist. Kining Seventh-day Adventist nga tinukod ni William Miller. Kani si Ellen G. White mga kaigsuunan. Ulahira kay ni. Ang iyag yung kanang ingon natog nakapanunod man ni siya. No, nakapanunod ni siya. Doon na bagay mga ingnon natog mga karaan gyud ba? Mga karaan gyud nga nagdaan ning Seventh-day Adventist. Ulahira kay na si Ellen G. White. Kining Seventh-day Adventist nga tinukod ni William Miller. Niadtong 1840. Niadtong 1840. Ilang gi-calculate nga matapos ang kalibutan niadtong 1844.
Mo dinay mo ni ana na ako'y libro ana. Nga ang mga Seventh-day Adventist nagtagna usab sila kanang katong pinakauna gyud nga Seventh-day Adventist kana si Ellen G. White o lahira man kay na. Kato Diyos panahon gyud ni William Miller. Nga ilang gi-calculate, ilang gibana-bana, ilang gibana-bana o ilang kuan gitagna nga matapos ang kalibutan niadtong 1844. Pero unsay nahitabo? Pag 1844 naabay kalibutan natapos. Natapos bang kalibutan? Paltos gihapon. Paltos gihapon. Di man na madinay kina-record man na. Na-record na ako'y libro po na. O nya, ikaduha na to ha. Ikatulo kining gitawag na tuog Mormons. Nga tinukod ni Joseph Smith. Niadtong 1820 dito sa New York. Ilang gipahibaw, no? Nga si Hesukristo mobalik di ay sa tuig 1891. Tanawa ha? Dili mo kadinay niya na natay record niya na. Ang Mormons nga tinukod ni Joseph Smith. Ako lang nang gisgutan ha kay nga naman nagisgut man gud ta og kanang second coming of Christ. O niya dili man gyud nakalikayan nga do na man gyud mga grupo sa mga tinuhuan nga nagtagna-tagna nangahas pag tagna nga mobalik kuno ginumoon ning tuig mo to akong gisgutan mga millennialist, mga Seventh-day Adventist mo ni mga grupo nga nagtagna sa pagbalik sa atong Ginoo may gani ni karong mga Seventh-day Adventist murag medyo nakuan ni sila, natarong na ni sila, wala na sila magtagna-tagna sa pagbalik sa atong Ginoo. Pero ang katog yung pinakauna gyud nga mga Seventh-day Adventist katong gipanguluhan ni William Miller 1844 ilang gitagna mo balik ang Ginoo pero wa gyud mo balik ang Ginoo matapos kuno ang kalibutan 1844 wala man may tabo. Onya kining Mormons. Ang Mormons nga tinukod ni Joseph Smith 1820 dito sa New York ilagya pong gitagna nga matapos kuno ang kalibutan niadtong 1891. Mo dinay mo ana. Naatay record niya ana. Naatay record mo dinay mo. 1891 unya unsa man hitabo pag 1891 wala gyud matapos ang kalibutan. Paltos gihapon. Ako lang ning gipasgutan ha mga grupo nga hilikig tagna-tagna bagitagna nila ang pagbalik sa atong Ginoo. Ikaupat kining Jehovah Witnesses. Kining mga GW. Wata man naot ha. Ako lang gisgutan kung kinsa ning mga grupo nga hilikig tagna-tagna sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang mga Jehovah Witnesses, kanising Jehovah Witnesses tinukod ni Charles T.Z. Russell. Tinukod ni Charles T.Z. Russell. Russell. Dito sa United States. Tinukod ni Charles T.Z. Russell. Niadtong 1870. Ilagya pong giproklamar nga matapos kuno ang kalibutan niadtong 1914. Kaya dito kuno magsugod ang paghari sa Ginoo 1914 na ako libro niya na. Ug naanay record. Natay record niya na. Matud pa ni Charles T.Z. Russell nga ang kalibutan matapos end of the world na kuno niya 1914. Ilang gitag na ha? End of the world 1914. Pero unsay nahitabo? Paltos man o ila dayong unsa man? Gimove dayon nila pag 1925. Okay na paltos man 1914 ilang gitag na nga end of the world na. Matapos ng kalibutan, mubalik na si Jesus Christ kay kanang 1914 mao kuno nay pagsugod sa paghari sa atong Ginoong Hesukristo. Magsugod ang iyang paghari 1914. Oy napaltos man, wa man matapos ang kalibutan. Ila dayong gimove. Oy nakuan day na nasipyat. Dili day 1914, ila dayong gimove 1925. 1925 mao kuno na ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Pag 1925, 1926 wala gyud Kristo ni balik. Paltos gyapon. So kanila sa atong gisgutan, kinilang sang upat ka mga grupo, mga dagko kayong grupo nga naila kayo sa tibuok kalibutan nga nangahas pagtagna sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Una, kining gitawag natog the millennialist, ay kaning millennialist. Ikaduha, Seventh-day Adventist, katong pinakakaraan gyud nga Seventh-day Adventist nga gipanguluhan ni William Miller. Ikadutulo, kining Mormons. Ikaupat, kining Jehovah Witnesses. So kana lang. So kini lang ka mga example mga kigsuunan gitagna nila nga mobalik ang Ginoo muuning adlaw muuning tuig pero paltos kay ang balaang kasulatan dili mamakak
gideklara ni Jesus Christ, sumala San Marcos 13, balik ko na tong bersikulo, gideclared na ni Jesus nga walay bisan kinsang nasayod unsang adlaw o taknaa siya mo balik. So di mo kasabot niya na. Nganong mangahas man gyud mo? Nga mutag na mo ning adlaw mo ning pisa mo ning orasa, ayaw mo pangahas kay gideklara na ni Jesus nga walay bisan kinsang tawo nasayod sa iyahang pagbalik. Mo pito pabantayon lang tan ingon na ginupagtukaw mo pagbantay mo kay gusto sa Ginoo nga inigbalik niya andam ang atong kalag. So ayan na mo pagtagna-tagna unsang adlaw unsang pag kanusa mo balik ang Ginoo. Ayaw mga kaigsunan, aduna ba koy lain mga kaigsunan. Iya pa laing grupo mga kaigsunan o kani o. Dako kay ning gubot mga kaigsunan kay tudo dinay kayo ang mga Seventh-day Adventist ani General Conference kay para nila dili kuno ni ilaha. Sige tugutan na to suway pag-uyon dili ni inyo ha. Pero kini nga libro gadaman gud ni sangan nga seventh day. O nagdasangan nga seventh day. At tutugutan nga dili ni sa General Conference. Matud pa nila gikan kuno ni sa mga offshoot. Ang mga offshoot mga kaigsuonan, kani mong offshoot but pasabot grupo ba nga ni SIPAC. O mga tagak, mo ato lang mga tagak. Kining mga offshoot mo ilang gipasanginlan ani. Kay gikan kuno ni sa mga offshoot kay naa kuno mga seventh day nga nagda sila 70 pero dili General Conference. No, daghang nagda sa 70 Adventist pero wa man ta mamakak. O danawa, na 7th day, di ba? Nakita ninyo 7th day. Pero way nakabutang hinuon diri General Conference. Pero nagda ni sangan nga 7th day. Atong tugutan nga gikan ni sa offshoot. Pero mangutan na ko ninyo, kanang offshoot mga kaigsuonan, sawa pa na sila ma-offshoot. Diin din nagikan sila. Di ba gikan na sa Seventh-day Adventist General Conference? But pasabot ka na silang mga offshoot, inyo ra po ng mga anak. So but pasabot ang mga offshoot nagtagna-tagna niini kamoy mga tinubdan ani. Kay ang mga offshoot gikan na po na ninyo. Kay sawa pa na sila musipak, diin na sila gikan nga grupo, gikan na sa General Conference. But pasabot ka lang mga offshoot, ayaw na ninyo gawaya, ayaw ninyo panghilabti, kay kalang mga offshoot gikan ra pud na ninyo sa inyong grupo. Nasabtan ninyo, inyo ra ng mga anak, inyo ng pang-awayon, kanang mga offshoot mga kaigsuonan nga na mahawa sila sa grupo sa General Conference tungod sa doktrina, na sila bangi sa doktrina, lahi sa ilahang pagtuo. So, mo na nagbuhat sila gila, nagda sila sa nga 70 Adventist, mo ni sila. Nagtagna-tagna lagi kunuhay lagi. Tanawa on sa ilang tagna din eh. Tanawa ha, ang mga offshoot mga kaigsuonan, mamamaog yung purma sa 70 Adventist, tanawa ilang gitagna. Ay ilang gisgutan diri mga sandilo. O di ba? Mora ba sa ning doktrina po sa 70 Adventist General Conference mga sandilo. Unya doon na pa lain, numero ug markas mananap mao ang adlawng Domingo. Mamaog yun sa mamaog yung doktrina sa General Conference. Nya unsa pa lain? Ang markas mapintas nga mananap, ang iyang numero 666. O gipasangil na nila Santo Papa. O di ba? Mamaog yung doktrina sa mga offshoot. Ang mga offshoot mamaog doktrina sa General Conference. Unsa gingon diri ang kinaiya nga gisgutan nagatumbok lamang sa usa ka tawo nga mao ang Santo Papa. Di ba? Di mo ka-deny ni ana. Ang doktrina sa mga offshoot gikan ra po na sa General Conference. Di ba mao man Sabado ang Sabat. Di ba gisgutan din niyo. Sabado ang Sabat sa ilan ni ha? Sa ilan ning libro ha? Unsa pa may lain din niyo? Gisgutan din niyo. Naghisgot mahitungod sa ang oras. Adra. Naghisgot diri ang sandilo. Di ba? Di ba ang mga General Conference doon ay doktrina po sa sandilo? Di ba? Dili mo makadinay. Atong tugutan nga kinigikan ni sa offshoot. Pangutana, sawa pa sila mahimong offshoot mga kaigsuonan. Di ini sila gikan. Gikan sa General Conference. Di ba? But pasabot ang kaning mga offshoot gikan ra po ninyo. Inyo ning mga anak, ayaw na niyo pangasabi, ayaw na niyo mahaye. Magmahay mo siya. Sus, tungod sa mga offshoot, kami hinungdan nganong na bash mi sa social media, gipistahan mi. Wa mo kahibaw nga kanang mga offshoot inyo ra ng mga anak. Inyo na mga anak nga nangasalaag. Mo na mga kaigsuonan unsa may ilang tagna diri mga kaigsuonan. Unsa may tagna nila dira? Okay, pakita ninyo ha. Dapat sila compute ila pang gi-compute din mga kaigsuonan. Ato tugutan sa mga offshoot ni pero ang mga offshoot gikan ra na ninyo in taon inyo ra ng mga anak unsa gingon diri. Ikaduhang pagtukaw alas 9 PM, alas 12 AM. Mayo 15 karon Mayo 15 maron. Tanawa na ba'y Kristong nibalik? Ha? Na ba'y Kristong nibalik? Wala. Palpak lang gyapon. O sige ngon, Mayo 15, 2026. Ang gitakdang panahon sa pagbalik ni Kristo.
Mayo 15, 2026, ang gitakdang panahon sa pagbalik ni Kristo, ilang gitagna? Gibutangan pa nilag bulan, gibutangan pa nilag pitsa, gibutangan pa nilag tuig, gibutangan pa nilag oras. Pero kung anhitas Biblia, kung anhitas Biblia, unsa may deklarasyon ni Jesus, walay tao nga nasayod sa iyang pagbalik. Unsang adlaw, unsang taknaa, mahapon man, magabi ba, mabuntag ba, walay nasayod. Pero kining mga tawhana, kining gada sa 7th day, gada pa po sila sa nga 7th day, ilag yung gitagna Labaw pa sila ni Jesus. Si Jesus wa gani mutugan unsang bulana unsang pitsa siya mabalik, pero kini mga tawhana labaw pa sa Ginoo. Kay gibutangan pa dira Mayo 15, 2026 ang gitakdang panahon sa pagbalik ni Kristo. Pero kung Biblia mo yatong basahon, kung aritas Biblia atong basahon, naabay tao na sayod sa iyang pagbalik? Wala. Mao na gideklara ni Jesus nga walay taong nasayod unsang adlaw unsang takna siya mobalik. Pero kining mga tawhana, kining gadapos sa nga 7th day, nagtagna sila Mayo 15, 2026. Nga matud pa dinhi ang gitakdang panahon sa pagbalik ni Kristo karon. Unsay nahitabo Mayo 15 maron? Mayo 15 maron Biyernes, naabay Kristong nibalik? Wala, paltos mga kigsunan, pabuto pa ni paltos. Kung sa pabuto pa, paltos. Wala gyud kabuto mga kigsunan. Tanawa mga kigsunan. Kung ako membro ko ani atong tugutan sa mga offshoot ni, naba ko'y nailalabaya ang mga amigo na kong Seventh-day Adventist Local Conference, mga giilang nga offshoot, kini si Warren Bisiril. Kaduha nami gadibati ani niya, offshoot man kani siya. Akong gipangutana si Bro Warren ani, Bro Warren, inyo ha ba ni? Wago ko reply niya. Wa ko reply niya kung ilaha ba ni. Kanang ani-reply siya pero like ra. Tanawa mga kaigsunan, kung si Warren naminaw pa ani, Warren, hunong mo ana. Kung inyuhan ni, kung inyuhan ni. Hunong mo anang inyong tagna-tagna kay walay bisang kinsang nasayod sa pagbalik sa atong Ginoo. Tanawa, unsa na may nahitabo karon na bay Kristong nibalik? Paltos, kung sa pabuto pa wa kabuto mga kaigsunan. Paltos. Francisco Arcayos, Brad, wala nay nangangkon, wala ginangangkon. Tanawa unsa may nahitabo ani mga kaigsunan? Nala ba ni siya numero? Ako ning gisulayan mga kigsunan og kontak. O di man makontak. Namay ni numero. Tanawa na yung numero. Naayno ni siya logo, pero ang logo ani 3 angels. Tanawa. Ang logo ani 3 angels. Kahinomdom ko kani si Warren. Kita sa ko sa iyang logo 3 angels pod. Pero ako siyang gi-confirm kung ilaha ba ni. Wa man ko reply niya. Oo, amo pero ni-like hinon siya. Tingalig ilaha ni. Mo na Bro Warren. Ayaw na mo pangahas pag tagna-tagna kanos ang balik ang Ginoo, tanawa na nga palpak na mo. Palpak man ni. Mayo 15 baya ron. Naabay Kristong nibalik? Walay Kristong nibalik. Mo na pahawa in taon anang grupo in taon. Oy, kung kinsa may tag-iya in taon ani, kini. Kay gada man gud ni sangan nga 7th day. Gada sangan nga 7th day. Dara. Gada sangan nga 7th day. Pero ang silyo niya is the Sabbath. Ang silyo niya Sabbath. Yang logo kay 3 angels. Di ba? Unya mamaog yung doktrina pod sa General Conference, kay nga naman ang doktrina sa General Conference kabahin ani Sunday Law. Di ba? Ang markas mapintas nga mananap Santo Papa. Nya ang kini kunong ang kaning gitawag na tuog Sabado, ang Sabat. Di ba mamaog gid ba? Mamaog man jud sa General Conference, mo na mapasangin lang jud ang General Conference kay mamaog man gyud kayo. Naghisgot og napulo ka sugo sa Dios. Wala ba ilayon sige hisgot-hisgot aning napulo ka sugo sa Dios kanimang mga Seventh-day Adventist. Sa pamaylain diri ang mananap mo o kunong adlawng Domingo, mamaog yun. Naghisgot diri ecumenism, ang bakak nga panaghiusa, sandilo, unya naghisgot pa diri one world religion, mamaog man gyud kayo. Mo na nga naay gada po ni sila sa nga 7th day, pero wala na may nangangkon. Akong gipangutana si Warren Basiril ani kay kani si Warren Basiril offshoot man is pananaw sa General Conference. Akong gipangutana Warren kamo di nagbuhat ani nagtagna-tagna mo nga mobalik ang Ginoo Mayo 15. Mura mamugwa magbasag Biblia. Kabasa mo Biblia Warren. Nga klaro man kay na nga walay tawo nasayod kanus ang adlaw unsang takna mobalik ang Ginoo. Wa mo kabaw ana. Wa ko tubaga ni Warren ani. Kung ilaha ba ni nga pamphlet. So ang pamphlet nagdasangan nga 7th day. Pero wala butang General Conference dire, pero gibutang dire 7th day. Unya ang silyo, ang logo kay 3 angels. So ana ra na mga kaigsunan. So dili ta mangahas intaw og tagna-tagna mga kaigsunan.
nga ang Ginoo mo balik mao ning adlaw unsa ni pitsa kay gideklara na ni Jesus, gideklara ni Jesus nga walay tawo nga nasayod kanus siya mo balik. Amen. Okay, Revelio Suwaisilik Tasabas. Unsa may ebidensya nimo dong anak na sa SDA ginag-offshoot? Offshoot gani but pasabot gikan na ninyo. Sawa pa na ma-offshoot di unsa man din na di nagikan na mga tawhan na. Oh. Kanang mga sawa pa na sila mamahawa, sawa pa na sila musipak, diin mo din na sila gikan. Gikan man po na ninyo. Sa ato ba mahugra nag inyo ng mga anak? Inyuharan ng mga bihod. Inyuharan ng mga bihod kay nga naman sawa pa na sila mugawas. Sawa pa na sila musipak sa inyong grupo. Diin din na sila gikan. Di sa man po nagikan na sa Roman Catholic. Di sa man po nagikan na sa Katoliko Romano. Gikan gyud na sa General Conference. Oh, dayon na mahawa o mo na nagdasangan nga lokal. O di ba? Ano ra nagasimple? Mao ginigingan lang yung offshoot. Offshoot gani but pasabot mga nisipak, mga tagak nga sapli. Oh, nga sapli din sila gikan nga punuan. Gikan ka puno sa General Conference. Oh, sawa pa din na mamahawa kana si Warren Bisiril. Sawa pa na siya mo nagpamiyembro ng local conference, di na siya gikan. Panggutan na siya, di ba? Gikan na sa General Conference. Abi ko ba yaming Warren? Sawa pa na siya mahimong local conference, diin gikan. Gikan sa General Conference. Kaduha naming debate anang Warren. Public, Diris Plaza, Diris Amua. Gikan na sa General. Sawa pa na siya mo magpasakop anang local conference. So, anara na mga kigsuunan. Anara na siya. Now, sa before ta mahuman, ato lang ni ipakapin, no? Dunay nangutanan ako mga kigsuunan. Oh, may kanang asa man gyud ang saktong location o lugar nga inigbalik sa tong Ginoo ba kaya kaning kalibutan pirti ba yan ning dakua. Nya inigbalik sa tong Ginoo asa man siyang sentro nga lugar nga mobalik nga makit-an siya. Kaya ang gingon magud diha sa balaang kasulatan nga makita siya sa tanang mga mata. O di ba? Inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo makita siya sa tanang mga mata sa tao. Lakip na ang naglansang kaniya. Ang pangutana inigbalik sa atong Ginoo asa siya nga lugar o particular nga location nga mobalik siya asa nga sentro ba? O gipangutan naman ko na sa SDE nagikan oy tug-an na lang para dili mo mawan. Pidot. Di lang sa natupugson di sila matug. Makatawa ko ano nila ba? Okay. Ato masaw na kanang mahibaw bata o asa man ang saktong location nga iniksikan coming of Christ, inikaduhang pagbalik ni Kristo, asa man gyud sentro ang Ginoo moagi. Di ba? Doon ay mga tao manghilig og duki-duki ana kay sa premise man gud nato mga kigsunan, makita man gud siya sa tanang mga mata. Inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo ang ikaduhang pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan aron maghukom sa mga buhis mga patay. Makita man gud siya sa tanang mga mata. Lakip na sa naglansang kaniya, makita gani siya. Ato masahon mga kigsunan ha. Ato masahon ang balaang kasulatan. Sige ingon diri. Ato ni masahon ha. Okay, diyan. Gingon diri mga kigsunan. Ato sa ning paklion niya. Og sa pagkakita ko kaniya natumba ako atubangan sa iyang tiilan sama sa usa ka patay. Gitapion niya ang iyang tuong kamot kanako og nagingon, ayaw kahadlok. Ako ang una ug ang katapusan. Ang buhi namatay ako. Di ba? So wala na may laing ng buhi ug namatay ako. Mao man ni si Jesus Christ. Namatay siya nya nabuhi siya sa tulo kadlaw. Apan tanawa buhi ako hangtod sa kangturan. Nagakupot ako sa mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Busa isulat ang mga butang nga imong nakita ug ang mga butang karon. Ug ang mga mahitabo sa umabot pagkahuman ni ining mga butang ang misteryo sa 7 ka bituon. Adi ni mauli. Andra. Dira na sa pinadayag gipadayag 1:6 ug ang naghimo kanato nga ginghariang mga pari alang sa iyang Dios ug Amahan. Kaniya ang himaya ug ang gamhanan hangtod sa kanturan. Amen.
Bersikulo 7 unsay gingon diri? Tanawa, siya nagaabot uban sa mga panganod og makita kaniya ang matag mata og ang mga nagdunggab kaniya. Wala may laing gidunggab si Jesus man. So siya mo abot. Oh, kaniya og magsubo tungod kaniya ang tanang mga tribus kalibutan. Oo, amen. So inigbalik di sa atong Ginoong Hesukristo, makakita kaniya ang matag mata. Oh, makita siya sa tanang mga tao, makakita kaniya. Lakip na ang mga nagdunggab kaniya. So amo balik di sa kalibutan katong gidunggab. Wala may laing gidughang si Jesus man, dili man ang Espiritu Santo. Si Jesus man. So si Jesus may mobalik. Unya sa pagbalik ni Jesus, makita siya sa tanang mga mata sa tao. So mao na ang pangutana karon mga kaigsunan, asa man gyud ang saktong lugar o location inigbalik sa atong Ginoo, asa siya moagi? Dito ra ba siya sa Israel o diri asa ba siya sa sentro? Diri ba siya sa Pilipinas? Aron makita siya sa tanang mata. So ang uban malibog ni ana. Unya doon na po'y giingon mga kaigsunan, timan ana to. Doon na po'y hunahuna po sa uban ba nga mobalik ang Ginoo. Dito kuno gyud location sa diin kung diin siya misaka padulong ngadto sa langit, mao adto usab di siya agi inigbalik. Doon ay mga ingonana nga mga opinion kay ila man kung gibasihan kining naa sa buhat uno nga kato si Kristo gibayaw pitaw, gibayaw nya diin man to napita dito man to sa bukid sa Olibo, di ba? Nya kanang bukid sa Olibo gitukuran man na og simbahan kanang gitawag og kanang Ascension, di ba? Ascension kanang simbahan sa Ascension, kanang Ascension. Nya kanang bukid sa Olibo mga kigsunan dito si Kristo gabarog samtang gipasaka siya, samtang nisaka siya ngadto sa langit. So matud pa sa buhat uno gisaysay sa anghel nga kung unsa siya nakita ninyo sa iyang pagsaka mausab ang iyang pagbalik. Mo to nay opinion ang uban nga ang atong Ginoo mo balik dito ra gyapon sa bukid sa Olibo dito sa Jerusalem. Kay mao magingon sa buhat uno kung unsa siya nakita ninyo sa iyang pagsaka mausab ang iyang pagbalik. Sa ato pa nisaka siya dito mas bukid sa Olibo. Sumuo sa iyang pagbalik dito gyapon siya agi, sentro gyapon sa bukid sa Olibo. So dili siya makita sa tanang mata dito ra sa sentro sa Jerusalem. So mao na mga kaigsunan maglibog ang uban. Now, ani ni siya? Ang stand gyud sa simbahan. Ang stand gyud sa simbahan mga kaigsunan, no? Wala gyud ta masayod kanang gitawag na to og kanang asa gyud nga location. Si Kristo inigbalik niya asa gyud sa saktong location o kanang gitawag na to og geographical. Kanang geographical site nga sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan wala ta mahibaw kung asang saktong location. Asa siya moagi o asa siya dapita makita nato sa iyang pagbalik. Wala kanang dili na to malukit. Kanang gitawag to malukit ang iyang kanabitawng asang lugara siya moagi sa iyang pagbalik. Basin brother pinaagi ra siya makita sa star. Natay mga opinion pero ang stand sa simbahan dili na to makita ang asa yung nga location o kanang gitawag na to geographical site sa iyahang pag-anhi sa kalibutan. Di na to makita asa siya dapita dito siya diri siya na asas tunga. Di na to makuha na to asa na to di na to malukit kay tungod kay kanang gong panahona timan na to kay niya na magong panahona makita maguna to nga ang kalibutan magunob. Di ba? Sumala sa balaang kasulatan, ang kalibutan mungit-ngit, di ba? Gisgutan diha sa San Marcos 13, 24-26, di ba? Mungit-ngit. O niya ang mga bituon sa langit, mga tagak, o di ba? Masunog ang mga butang sa yuta sa pagbalik na sa Ginoo. So dili ta makalukit ba? Dili ta makalukit o asa ka nang gitawag na to og asa gyud sentro, asa gyud dapita siya mo agi. Muna wala ta kahibaw ni ana. Mao na makaingon ta dili na nato matugkad tungod kay iyahan na sa Ginoo. Asa dapita siya mo agi. Basta ang punto dinhi, ang importante gyud dinhi mutuog gyud ta nga siya mo balik aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Aron muhatag siya hustisya sa mga dautan ug sa mga matarong. Kana lang ang punto nato. Nunid na ato pa nang mahibaw-an kung asa yung saktong location o asa ang geographical site nga inigbalik sa Ginoo, asa gyud siya sentro dito ra ba siya sa Jerusalem o diri ba siya sa tunga-tunga o diri ba siya sa Pilipinas aron makita siya sa tanang tao. Dili ta makalukit ana o asa gyud dapita mga kaigsunan. Kay misteryo na ang Ginoo ra gyud nasayod ni ana mga kaigsunan. Amen. So kana ra gyud mga kaigsunan, mao ra gyud ang stand sa simbahan. So ang importante gyud dinhi mao ni mangandam ta, kana ra gyud atong buhaton mangandam ta
Unya ikaduha, tuhuan na to nga si Kristo mobalik dinhi sa kalibutan aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mao na mga kaigsuonan, mao na topic na to karon, no? Karong mga orasa. Hinaot mga kaigsuonan nga naamoy na po nga mga pagtulunan nga akong gipaambit kaninyo. Kabahin sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo kung doon na bagyo'y tao nga nasayod sa ikaduhang pagbalik ni Hesukristo. Ug ato naman ang gipadayag sukat pa paganina nga wala gyud bisan kinsang tawo nasayod, bisan ang mga manulunda sa langit walay nasayod sa iyang pagbalik. Ang importante lang nga kita mo tuuta nga siya jud mo balik aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay ug mangandam ta. Andamo na to ang atong kalag aron inigbalik sa atong Ginoo karon man, kung karon man gani o sunod tuig o sunod bulan, ang importante nakaandam na ta. Andam ng atong kalag. Amen. So maayong salamat kayo mga kigsuonan sa inyong paglantaw. Ayo kalimot i-share ninyo ang ako ang live mga kigsuonan aron daghan pang makadungog niining ako ang gipaambit karon kabahin sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang kayong salamat. Maayong gabi, amping o Ave Maria kanato tanan. Iba Kristo Rey. Sa nga samahan anak ug Espiritu Santo. Amen. Bye-bye ug amping kanato tanan.